Hallelujah. Maraming salamat po sa gabing ito. Amen. Tayo ay muling naparito pang magpuri sa Panginoon. Kaya tinawag na worship night. Amen po ba? Amen. Ayan. So, ngayon po ang ating pag-aaralan, ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Tayo po ba ay nakakaranas ngayon ng mga pagsubok? Sino po may mga pinagdaraanan ngayon? Taas kamay. Halos lahat po sa atin. Amen. Ito po ay kasama talaga sa ating buhay. Amen po? Tama po ba? Amen. Ngayon tuturuan tayo ng Panginoon. Ano ang ginagawa ng Panginoon sa panahon na tayo ay nagdurusa? Sa panahon na tayo ay dumadanas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Amen. Alam nyo, iba-iba talaga ang pagsubok. Tama po ba? Ang iba noon, ang akala ko pagsubok, wala ka lang pera. Yan. Wala ka lang maisaing. Kulang ka sa lahat ng mga bayarin. Kala ko yun na yung pagsubok. Hindi pala. Maraming klase ng pagsubok. Amen? At sa panahon ng mga pagsubok na dinadaanan natin, nagpapakilala ang Diyos sa atin. Amen? Gusto ng Panginoon, makilala natin siya ng lubos. Gusto rin niyo po ba? Kaya yung pagsubok, hindi dapat natin tanggihan. Amen? Kasi dito, sa panahon na tayo nakadapa, sa panahon na tayo ay nakalugmok, doon natin makikilala kung sino ang tunay na Diyos. Amen po ba? Amen. Ang Diyos sa gitna ng pagsubok. Tingnan natin sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 6. Si Elijah. Sa panahon ng kagutuman, kahirapan, kawalan, God provides. Amen. Basahin natin yung Elijah chapter 1 Kings chapter 17 verse 1 to 6. Nagdala ng pagkain ng uwa kay Elias. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tisbe, na sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon, hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. So, walang ulan, panahon ng tagutom. Kasi walang tumutubo, walang namumunga. Amen? So, sabi niya sa verse 2, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito. Tuntunin mo ang daan, pasilangan, at magtago ka sa daluyan ng tubig. Kerit. Sa bandang silangan ng Jordan. Sa ilog ka uminom, at uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kerit sa bandang silangan ng Jordan. At doon nanirahan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi. At sa ilog siya umiinom. Palakpakan natin ang Lord. So, unang nagiging problema ng tao minsan, hindi lang minsan, palagi, kawalan ng pera. Tama po ba? Sino nakakaranas niyan? Taas kamay. Ayan. Nung wala nang makain si Elias, tinuruan siya ng Panginoon. Amen? Pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Amen? At doon na ginawa, mga uwak. Inutusan ni Yahweh na magdala ng tinapay at karne. Amen po ba? Amen? Sa panahon natin, ay, imposible na yan din ngayon. Walang imposible. Sa Panginoon, amen? Maaring hindi yan uwak, pero may pwedeng maging kapitbahay mo. Amen po ba? Kaya pag binigyan ka, huwag mong tanggihan, ay, okay lang ako. Taas pa yung ano natin, pero sa totoo lang, wala na, no? O ganoon. Kasi ang Diyos ang gumagawa ng paraan para pagpalain tayo. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Pag sa panahon ng kagutuman, sa panahon ng kahirapan, maasahan natin ng Diyos. Kung nagawa niya magpadala ng mga pagkain sa pamagitan ng uwak, kaya din niyang gawin ngayon. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? Ang problema lang kasi sa tao, nahihirapang maniwala. Tama po ba? Nahihirapan, paano ba gagawin na Lord? Hindi na yung totoo ngayon. Ay, hindi mo alam. Amen po ba?
Kasi nga dapat lakihan natin yung ating pananampalataya. Always have faith that God will provide. Amen? Amen. So, nasa faith natin yan. Sabi ko nga nung Sunday, ang faith parang, merong isang makina na may button, on, off. Tama? Pag pinush mo yung button, gagana yung makina. Amen? Pero pag hindi mo pinush, wala. Alam niyo yung button na yun, yung pananampalataya. Amen? Kung wala tayo nun, hindi natin mapapagana yung mga biyaya ng Diyos. Amen? Kaya lakihan natin ang pananampalataya natin. Buuin natin sa Panginoon. Lagi natin iisipin, sa panahon ng kawalan, God will provide. Amen? Palapakan natin ang Lord. So wala na dapat maghihirap. Amen po ba? Dumaan tayo nun sa kahirapan, katulad ni Elijah, walang pagkain. Alam natin, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Amen? Meron at merong darating. Amen po ba? Amen. Yan. Sunod, basahin natin yung kay David and Saul. 1 Samuel chapter 19 verse 1 to 2, tsaka 11 and 12. Tinangkang patayin ni Saul si David. Minsan sinabi ni Saul kay Jonathan at sa lahat ng lingkod niya na papatayin si David. Pero mahal ni Jonathan si David, kaya binigyan niya ng babala si David. Sinabi niya, naghahanap ng pagkakataon ng aking ama para patayin ka. Kaya mag-ingat ka. Bukas, maghanap ka ng pagtataguan at huwag kang aalis doon. Sa verse 11, nagpadala naman ng matauhan si Saul para magmanman sa bahay ni David at para patayin ito kinamugahan. Pero binalaan si David ng kanyang asawang si Michal. Kung hindi ka tatakas ngayong gabi, papatayin ka bukas. Kaya tinulungan niya makababa si David sa bintana at tumaka si David. Sa gitna ng mga kaaway, God will protect. Amen po ba? Sino dito may mga kaaway? Taas ang kamay. Mahalin daw natin ang ating kaaway. Amen po ba? Pero sa gitna ng kaaway, God will protect us. Tandaan po natin yan. Wala tayong dapat gawin, antayin na lang natin ang Diyos. Ang gumalaw. Amen po ba? Amen. Makikita natin ang kamay ng Diyos sa ating mga kaaway. Amen? Huwag nating ilagay sa kamay natin ang batas. Ang Diyos ang gaganti. Kasi pag ikaw yung kumante, parang inaalisan mo ang Diyos ng karapatan na gumawa sa buhay mo. Amen? Dito nakita natin paano tinulungan ng Diyos si David makatakas. Amen po ba? Ang lingkod niya kahit kailan hindi niya pababayaan. Amen? Hindi niya hahayaan na matalo tayo ng kaaway. Amen? Kaaway man sa pisikal, kaaway man sa espiritual. Mga kaaway na hindi natin nakikita. Amen? God will send His Holy Spirit para proteksyonan tayo. Amen? Siya ang magsasabi ng mga babala kung anong dapat natin gawin. Siya ang magsasabi kung saan tayo pupunta. Siya ang magsasabi kung ano ang hindi dapat natin gawin. Amen po ba? Matuto lang tayong makinig sa mga babala. Amen? Matuto tayong makinig sa boses ng banal na Espiritu. Amen po ba? Huwag yung tayo agad ang nangunguna. Antayin natin ang Panginoon. Dahil siya ang magbibigay sa atin ng instruction. Amen po? Hindi nawawala sa atin ang kaaway. Laging nandyan. The devil rose like like a roaring lion, naghahanap ng masisila. Amen? Be wise like a serpent. Be harmless like a dove. Amen? Kailangan matuto tayo, be wise. Amen? Sa gitna ng mga kaaway, antayin natin ang Panginoon. God will always protect us. Amen po ba? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Huwag yung nangunguna tayo na, ay hindi, lalaban ako. Ay hindi, inargabyado ko, lalaban ako. Hindi po ganun ang rule natin sa pagiging Kristiyano. Amen? Hayaan natin ang Diyos ang proteksyonan tayo. Amen? Amen. Ayan. Susunod naman, sa gitna ng rebellion, God corrects. Amen? Basahin natin Jonah chapter 4 verse 1 to 4.
at 8 to 11. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Panginoon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Ninive. At galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya'y manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, nakaawan mo ang mga taga Ninive. Kung magsisisi sila, dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit." Amen? Mapagmahal ka at hindi madaling magalit at handa kang magbago ng isip na hindi magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, "May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninive?" Amen. Bakit kaya ganun ano? Naisip niyo ba ito? Parang may irony dito. Nangaral si Jonas sa lugar ng Ninive. Nagsisi. Hindi pinarusahan ng Diyos kasi taos-pusong nagsisi ang mga taga-Ninive. Amen? So, makita natin, nagalit si Jonas. So, sabi niya, "Alam ko maawain ka eh. Bakit? Kasi pinatawad mo yung mga yan eh." Diba? Parang gano'n, no? So, sabi ng Lord, anong sagot sa kanya ng Panginoon? Sa verse 4, "May karapatan ka bang magalit sa akin? Kung magpatawad man siya." Amen. Kasi ang iniisip siguro ni Jonah, "Lord, magsasabi ako na paparusahan mo Ninive, gugunawin mo, pero hindi mo naman tinupad." Parang napahiya siya. Parang gano'n siguro yung naisip niya. Amen. Pero dito, tinuruan siya ng Panginoon. Amen. Sa gitna ng kanyang pagre-rebelde, tinuruan siya ng Diyos. Sa verse 8, "Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang. Kaya sinabi niya, 'Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay.' Sinabi ng Diyos sa kanya, 'May karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?' Sumagot siya, 'Oo, mayroon akong karapatan magalit." Ang galing nila, no? Sumagot sa Lord, "Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako." Sinabi sa kanya ng Panginoon, naghihinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi. Kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo, ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit 120,000 tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop. Amen. So ang Panginoon, kapag tayo ay nagre-rebelde, tinuturuan niya tayo ng leksyon. God will correct us. Amen po ba? Paano ba tayo nagre-rebelde? Yung tipong nakikita mong umaasenso isa, nagre-reklamo ka, "Lord, bakit siyang pinagpapala mo ako hindi? Bakit siya pinatawad mo sa kasalanan? Hindi siya karapat-dapat." Alam niyo, wala tayo sa posisyon na manghusga ng tao. Patanda po natin yun. Lahat tayo ay nagkakasala. Amen po ba? At dahil mahabagin at mawain ng Diyos, handa niya tayong patawarin kahit sino ka tayo. Yun yung amazing grace ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag tayo humusga, hindi tayo hukom. Amen po ba? Huwag natin panatilihin ang galit sa puso natin. Hindi natin nakikita ang Diyos na yung pinagagalitan natin, katulad ni Jonas. Amen? Sabi niya, "Bakit mo kasi pinatawad, di ba?" Sabi ng Lord, "May karapatan ka bang magalit sa akin? Kung niligtas ko nga ng Ninive." Minsan tayo ganun, no? Yung akala natin, ang righteous natin, wala tayong kasalanan, yung isa may kasalanan. Hindi ka na pwede mag-church kasi wala naman kang kasalanan. Ito ay ganun. Kaya nga tayo lahat nandito kasi makasalanan tayo. Tama po ba? Kung hindi tayo nagkakasala, hindi natin kailangan ng habag ng Diyos. Hindi na natin kailangan mag-church eh. Diretso ka na sa langit eh. Amen po ba? Pero kaya tayo nandito, nagtitipon na nag-church dahil lahat tayo makasalanan. Amen po ba?
Sino ba ang hindi nagkakasala? Taas nga ang kamay. Wala naman po, di ba? Lahat po, kahit ako, lahat tayo, kahit lagi tayo nagkakasala. So kapag tayo magrebelde, God will correct you. Amen po ba? At nakakatakot kapag ang Diyos ang pumitik sa atin. Hindi natin alam pag ang Diyos, ang kamay ng Diyos ang humipo sa atin para tayo turuang magpakumbaba. Amen po ba? Katulad ni Jonas. Amen. Next, sa gitna ng pagkakamali, maling paniniwala, God will make a way. Amen. God made a way for Saulo. Nakilala ni Saulo sa Panginoon Acts 9:1-9. So, nakita natin si Saulo noon siya ay Pariseo. Siya ay nanguusig ng mga Kristiyano. Amen. Pero nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Amen? Amen? So, kapag tayo may maling paniniwala, God will correct us. Amen? God will make a way na makilala natin siya. Amen po ba? Si Saulo, Pariseo siya, akala niya yung kautusan dapat ang sunod. Hindi niya alam sa panahon ni Panginoong Hesus, ito na ang biyaya ng Diyos. Amen? Iba na ngayon, ang mga Hudyo, nasa ilalim ng kautusan. 10 utos ni Moses. Lahat kailangan tuparin mo. Magsusunod ka ng mga handog para mapatawad ang kasalanan mo. Isa lang ang pwedeng manalangin sa Diyos, yung pari lang. Tayo di pwedeng dumalangin diretso. Pero sa panahon ng Panginoong Hesus, biyaya na ng Panginoon. Ito ang new covenant o bagong tipan. Hindi na tayo sa lumang tipan. Bago na yung tipan natin. Amen po ba? Tayo ngayon nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Amen? Hindi mo na kailangan magsunog ng mga andog. Hindi mo na kailangan magpatay ng mga tupa, ng mga baka. Hindi na. Ginawa na ng Panginoong Hesus yun para tayo ipatawarin sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus is our way to God. He is our way, He is our life, He is the truth. Amen po ba? Wala na tayo sa lumang tipan. Kaya nga sinabi niya, bagong tipan. Amen po ba? Under tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Amen po ba? Next, in times of danger, God instructs. Katulad sa Mateo chapter 1 verse 13-15, no ang Panginoong Hesus ay baby pa lang, sinabihan ng anghel si Jose na, dalhin mo sa Ehipto ang iyong mag-ina dahil may nagtatangkang pumatay sa mag-ina. Amen? Sa bata. Amen? So tayo din, kapag tayo daranas sa mga pagsubok ng mga danger na magre-risk ng ating buhay, na magre-risk ng ating kabuhayan, God will instruct us kung ano gagawin. May mga visions, may mga dream visions, may mga babala, may mga prophecy na ipagkakaloob ng Panginoon. Amen? Diyan tayo tutulungan na makawala sa danger. Amen? Yun ang mga pagsubok na daranasin ng mga tao. Ngayon, bakit ba may pagsubok? Sabi niya sa Mateo 1:11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko na mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Amen? Sino po yan? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo at siya rin ang magbabautismo sa apoy. Tatlo ang bautismo. Bautismo sa tubig, paglilinis ng kasalanan. Bautismo sa Espiritu Santo para tayo ay may gabay, may tatak ng ating kaligtasan. At yung pangatlo, bautismo sa apoy. Amen? Ano yung apoy? Sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 6-7, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas malaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag
napatunayang tunay ang pananampalataya ninyo, papupurihan kayo pararangalan pagdating ni Heso Kristo. Palakpakan natin. Huwag nating i-resist ang pagsubok. Dahil ito yung bautismo ng Panginoong Hesus sa atin na apoy. Amen? Pararaanin tayo sa apoy. Pero sabi ng Isaiah, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan, ito po basahin natin yung Panaghoy, chapter 3, verse 1 to 17. Mahaba po ito. No? Ito ay, Panaghoy, ang sumulat nito ay si Propeta Jeremias. Amen. Sabi ko, isa ako sa mga nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim, sa halip na sa liwanag. Paulit-ulit niya akong pinarusahan araw at gabi. Pinahina ang aking katawan at binali ang aking mga buto. Sinalakay niya ako at ibinalanggo sa paghihirap at pagdurusa. Inilagay sa kadiliman na parang isang tao na matagal ng patay. Kinadena niya ako at kinulong upang hindi makatakas. Kahit na humingi ako ng tulong, hindi niya ako pinakinggan. Hinarang niya ang pader sa aking landas at tinaliko-liko ang aking dadaanan. Para siyang oso o leon na nag-aabang upang salakayin ako, kinaladkad ako palayo sa daan. At pagkatapos ay nilapa at iniwan. Inuumang niya ang aking pana at itinutok sa akin. Pinana niya ako at tumagos ito sa aking puso. Naging katawa-tawa ako sa aking mga kalahi. Buong araw nila akong inaawitan ng pangungutya. Pinuno niya ako ng labis na kapaitan. Nabungi ang mga ipin ko dahil sa pinakain niya ako ng graba. At saka tinapaktapakan niya ako sa lupa. Inalis niya ako sa magandang kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganaan. Sa verse 18 to 40, nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Napakasakit isipin ang paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Pero nanumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ipinakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako magtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Mabuting magtiyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti para sa isang tao na kahit bata pa'y matuto ng sumunod. Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon at huwag mawalan ng pag-asa. Kapag sinampal ka ng kaaway sa isang pisngi, ibigay mo pa ang kabila. At tanggapin mo rin ang pangungutya ng iyong mga kaaway. Dahil hindi tayo itatakwil ng Panginoon. Magpakailanman. Pero kahit nagpaparusa siya, ipinapakita pa rin niya ang kanyang habag at ang napalakit walang hanggang niyang pag-ibig sa atin. Dahil hindi siya natutuwa na tayo saktan o kahirapan. Ayaw ng Panginoon na apihin ang mga bilanggo o balawalain ang karapatan ng tao. Ayaw nang di ng taas-taas ang Diyos na ipagkait ang katarungan sa sinumang tao. Nakita niya ang lahat ng ito. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon. Amen. Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. Amen. Kaya, bakit tayo magrereklamo kung pinaparusahan tayo dahil sa ating kasalanan? Ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob sa Panginoon. Palakpakan natin.
Ano sabi ng Panginoon? Kapag tayo dumadanas ng parusa, manahimik tayo at magpakumbaba sa Panginoon. Amen po ba? Maraming salamat sa Panginoon. To God be all the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, magpakumbaba tayo lumapit sa trono ng Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay.